3 taon na, nagtaksila ang pamilya Tang sa mga dayuhan. Sakutin ang pamilya Lin at patayin ang Panginoon ng Salas. Mula noon, namayani sila sa Maynila. Ang tanging nakaligtas. Nagulat sa pagsubok ng Salas ng mga Diyos, umangat mula sa kahirapan. Ngayon, siya na ang Panginoon ng Salas ng mga Diyos. Haring bumalik sa loob ng 3 araw. Pinuksa ang buong pamilya Tang sa Maynila, hanggang sa huling tao, at nakamit ang paghihiganti. Ang buong pamilya Tang, tuluyang naglaho. At ang mga dayuhang pwersang nakipagsabuatan sa pamilya Tang, ang partido kamay mula hapon, ay ganap na napatay, walang naiwan. Nakamit na ang paghihiganti. Lahat ng nawala ay nabawi. Ang natitira na lang ay ang pagbabayad sa utang na loob mula noon. Ang mga gawain sa salas ng mga Diyos ay ipagkakatiwala ko sa inyo. Paalam, Panginoon ng Salas. Ayon sa investigasyon, ang babaeng nagligtas sa akin 3 taon na ay malamang ang kasalukuyang pinuno ng grupo Su sa lungsod ng dagat. Si Su Kingsu. Kailangan kong alamin ang katotohanan. Siya nga si Su Kingsu. Ha? Kumusta? Ako si Su Kingsu. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Lin Feng. Walang kapalit ang utang na loob. Kahit anong hilingin mo, sasabihin ko. Esan, Hindi ako magsisisi. isang salita ko, isang salita ko. Hindi ako magsisisi. CJ, pwede ba akong tumingin sa iyong puwit? O kaya, maghanap tayo ng lugar na walang tao. Gago. Huwag isipin na dahil nailigtas mo ako, pwede ka nang manggulo. Ingat, huwag kang gumalaw. Ano-ano ang ginagawa mo? Bitiwan mo ako. Huwag kang kikilos. Nililigtas kita. At may mamamatay tao. Impossible. Paano mo nagawa yan? Patay na ang mga mamamatay tao. Ligtas na tayo. Alam ang hindi. Sumama ka sa akin sa opisina ko. Doon tayo ligtas. Nabigo ang pagpatay kay Long Xiao. Kahit na iniligtas mo ako, ang hiling mo ay sobra naman. Ang babaeng nagligtas sa akin, may tatak ng plumbloso. Madaling makilala. Balak mo bang sirain ang pangako? Hindi ako ganoon. E di maghubad ka na. Huwag kang magmalabis. Kahit na iniligtas mo ako. Hindi ibig sabihin na magpapakita ako ng katawan. Salamat na lang. Gusto ko lang makasiguro. Mukhang mali ang akala niya. Ella Su, titingin lang ako. Huwag kang matakot. Huwag kang lalapit. Ikaw. Huwag kang mag-asta kung hindi kita palalampasin. Ella Su, kanina mo lang sinabing isa kang taong may salita. Bakit, nang iligtas kita, bigla kang nagsinungaling? Baka naman puro salita lang pala. Isang bastos lang to, wala rin akong magagawa. Gagawin ko ang gusto niya para mabayaran ang utang ko. Pagkatapos mong tingnan, umalis ka kaagad. Tapos na ang lahat sa atin. Sige, pero bilisan mo. Isang sulyap lang. Wala namang mawawala sa'yo. Gusto mo ba tulungan kita? Huwag, ako na. Uy, kalbo. Kumusta, MS Du? Tungkol sa development project, dapat na pagdesisyonan mo na. Pirma na lang. Ang kita sa proyektong ito ay bilyon-bilyon. Gusto mong bilhin ng 70 milyon? Panaginip lang yan. AMEA, suplada, ayaw sa mabuting pakiusap. Sa masamang paraan na lang. Huwag kang magreklamo. Hoy, bata, makikialam ka ba? Alam mo ba kung sino ako? Kahit sino ang amo mo, kapag nakasagabal ka, dapat mamatay. Haha, ang tapang mo, paang batang walang takot. Kahit ang aming grupong Red Star, hindi mo pinapansin, di ba? Grupong Red Star. Hindi ko kayo narinig. Hindi mo alam ang Red Star. Pinakamalakas sa lungsod, bata ka talaga, wala kang alam, naguhukay ka ng sarili mong libingan. Di maulin, ang grupong Red Star, malaki talaga. Hindi natin kaya sila kalabanin. Haha, tama, dito sa lungsod, ang aming grupong Red Star. Ang hari, ngayon natatakot ka na, no? Lumuhod ka, magbigay galang, at humingi ng tawad. Anong klaseng basura? Mga walang kwentang hayop. Patayin nyo siya. Siraan nyo. Ilan lang ba ang dala mo? Ako ang pinuno ng isang sangay ng grupong Red Star. Hindi ba yan sapat para mapainit na ako? Huwag kang lalapit. Yenan, umiwas siya. Mahabag ka. Nagkamali ako. May matandang ina ako. At 3 taong gulang na anak. At wala pa akong asawa. Ano ba talaga ang nangyari? May problema sa pera nitong mga nakaraang araw. Balak kong ibenta ang proyektong ito para makalikom ng pondo. Nabantayan ako ng Red Star. Gusto nila akong pagsamantalahan. Hindi na ako ulit. Hindi na ako pipilit ng pagbenta. Ibenta na lang. Patawarin mo na ako. Patawarin mo na ako. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong bilhin ang proyektong ito. Hay, sa sitwasyong ito, wala na akong magagawa. Handa akong magbayad ng 1 bilyon. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kaya mag-ECG. Hindi 10 bilyon.
100 bilyon. 100 bilyon. Kapalit ng buhay mo, sulit na sulit. Sige, 100 bilyon na 100 bilyon. Uwi ako para maghanda. Umalis ka na. Ginoong Lin, salamat sa pagligtas mo sa akin kanina. Ang Red Star, lalo na yung kalbo, ay tuso. Na-offend mo sila, siguradong maghigantian. 3 milyon dito. Kunin mo't umalis. Huwag na pera. Ituloy na natin. Siguro naman walang makakaistorbo ngayon. Ang kakaiba mo naman. Ayaw mo ng pera. Gusto mo lang magulo? Wala akong pakialam sa pera. Gusto ko lang makita ang puwet mo. CJ. Naghihingalo si Lolo. Hahanapin ko si Isiki. Alagaan ninyo si Lolo. Ginoong Lin, may emergency ako. Sa susunod na lang. Sandali. Sasama ako sa'yo. Paano kung tumakas ka? Saan pa kita hahanapin? Ikaw. Sige, sumunod ka. Bastos ka talaga. Ginoong Lin, ilang bises na kitang inimbita. Hindi naman ako nakakataong makipagkita sa ngayong gabi. Pasensya na, Ginoong Loo, may urgent akong lakad. Laging may dahilan. Di mo ba ako narespeto? Ginoong Loo, wala akong interview. Hikaan ko. Ayos ah. Sinungitan mo pa ako? Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Hijo, sinampal mo ko? Alam mo ba kung sino ako? Sinipa ba kita? Parang aso lang yung sinipa ko kanina, ah. Ayos, ako ang panganay na luon ng Manila. Pag inaway mo ko, handa kang mamatay. 3 segundo. Umalis ka. Alis na nga. Hoy, bata, maghintay ka lang. Natalo si Ginoong Long. Ginoong Lin, huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng pamilya Luo. Iyan, isang hamak na pamilya lolang yan, mga payaso. Dr. Ki, tulungan mo ang lolo ko, pakiusap. Batang Su, hindi ko kayang tanggapin to. Dr. Ki, alam kong galit ka pa sa akin. Kung ililigtas mo lang ang lolo ko, handa akong gawin ang lahat. Umalis ka. Tama na, Batang Su. Malinaw na hindi siya tutulong. Kung ayaw niya, ako na ang gagamot sa lolo mo. Haha, tangang bata, di mo alam ang sinasabi mo. Ikaw talaga bang kaya mo? Ah, si Ginoong Long pala. Paumanhin, hindi ko kayo agad nakilala. Walang anuman, Batang Su. Tutulungan kita. Talaga? Totoo. Pero kailangan mong tuparin ang 2 kondisyon ko. Una, maging babae mo na ako mula ngayon. Paluhurin mo siya. Tawagin akong ama. Papaluhurin mo ako sa'yo. Sigurado ka. Haha, alam kong magaling kang lumaban, kaya handa ako. Huwag kang padalos-dalos, marami sila. Pasensya na, Ginoong Loo. Hindi ko matutupad ang mga kondisyon mo. AME, kung ganoon, bibigyan kita ng isa pang pagpipilian. Paglingkuran mo ako na maayos ngayong gabi, hanggang sa masawa ako. Pagkatapos, papayag akong tulungan ni Dr. Ki ang lolo mo. Ano sa tingin mo? Nagbigay na ako. Hindi mo naman gustong pabayaan ang lolo mo, di ba? Anong gagawin ko? Wala akong choice, sige, papayag ako. Teka. Kaya kong iligtas ang lolo mo. 3 segundo. Umalis ka o dito ka mahiga. Putulin ang litid ng kamay at paa niya. Sukingsu, pinayagan mong saktan ako? Hintayin mo kung paano mamamatay ang lolo mo. Umalis ka. Sech, alis ako. Kung wala ako, siguradong mamamatay ang lolo mo. Paumanhin, Lolo. Kasalanan ko lahat. Huwag kang umiyak. Sinabi ko na kayang iligtas ng lolo mo. Palabasin ang bisita. Lele, nakainis sa naghihinalo. Wala kang ediga. Hindi mo karapat dapat sa himalang kamay. Hamak ka lang. Ano ang sinabi mo? Dapat maawa ang doktor. Malamig ang puso mo, ayaw tumulong. Hindi ka dakila. Isa kang walang silbing doktor. Bata kang walang alam. Hindi po. Dr. Kai, kilala kayong dakilang doktor sa hygiene. Napusuan lang siya ng galit. Pakikuha po ng galit. Mali ba ang sinabi ko? Hindi mo na mailigtas ang sarili mo. Paano ka pa magpapakilalang isang dakilang manggagamot? Paano niya? May nakapasok na uto ng kamalasan sa katawan mo. Tuwing hating gabi. Napakainit ng pakiramdam mo, masakit ang tiyan mo, di ba? Paano mo nalaman? Simpleng apoy na lason, hindi mo kayang gamutin. Dakilang manggagamot? Sa puso lang, hindi ka dapat sa yan. Ginoo, nagkamali ako. Hindi ko nakilala ang tunay na dalubhasa. Pakiusap, tulungan ninyo ako. Iligtas ninyo ang buhay ko. Kung hindi lang para mapanatag si Su Kingsui, hindi ko ipapakita ang aking kakayahan sa panggagamot. Mabuti. Maaari kitang tulungan, ngunit mula ngayon. Susunod ka kay Yang Su. Maglilingkod ka sa kanya ng buong puso. Sige, papayag ako. Tumayo ka. Yu, Kadiri. Ang apoy na nakakapit sa katawan. Walang kwenta yan. Dr. Ki, ang galing ninyo sa medisina. Pakiusap, tanggapin ninyo akong mag-aaral. Wala kang karapatang maging estudyante ko. Halika, ililigtas natin ang lolo mo. Ang galing sa medisina, panghimala.
Maraming salamat, Dr. Key, sa pagpapatawad at pagligtas sa buhay ko. Hindi ko kayang magbayad nito. Hindi ako ang nagligtas sa'yo. Ang guro ko ang nagligtas sa'yo. Di ba patay na ang guro mo? Inilibing mo na ba siya? Hindi. Ito si Ginoong Lin, ang bagong guro ko. Dr. Key, kailan kita tinanggap bilang estudyante? Ang kapal ng mukha mo. Huwag akong tawaging doktor. Tawagin ninyo akong Kilang. Salamat, Ginoong Lin, sa pagligtas sa buhay ko. Nasa ganyang kabataan, napakagaling ninyo sa medisina. Nakapasuko kayo kay Dr. Key. Kahanga-hanga. Ako'y humahanga. Xiao Tsue, ano ang relasyon ninyo? Nagde-date ba kayo? Mayroon na bang mas malalim? Lolo, huwag kang magsalita ng ganyan. At baka mayroon ng ibang nasa puso ni Ginoong Lin. Nagkataon lang, pero handa siyang tulungan ka? May pagkakataon kayo. Ginoong Lin, ang apo ko ay magaling din. Sana'y maging interesado kayo sa kanya. Sige na, Lolo, may iba pa kaming gagawin. Aalis na kami. Pasensya na, matanda na kasi ang lolo ko. Huwag mo sanang isipin. Wala yon. Ang aming leader sa grupo Red Star ay nag-anyaya sa iyo. Sige, pupunta ako. Huwag kang pumunta. Huwag kang mag-alala, babalik agad ako. Akain mo ako. Isama mo rin ako, gusto ko ring sumama. Ito Ming, dinala ko na siya. Hihe, ilang taon na ba? Dito sa lungsod ng Hecheng. Wala pang may lakas ng loob na humamon sa aming grupo Red Star. May bayag ka talaga. Ginoong Lin, ito ang aming pinuno, si Cheng Qiming. Mabagsik at malupit ang taong ito. Ano ang gagawin natin? Walang problema, ako ang bahala, hindi magkakaproblema. Hihe, mabuti ka pa, nasa teritoryo ko na. Huwag kang magpanik. Lakas ng loob mong galitin ang Red Star. Naisip mo na ba kung paano ka mamamatay? Tito Ming, isang malaking pagkakamali lang ang lahat ng ito. Ibinibenta ko sa inyo ang proyekto sa East City, 1 milyon lang. O hindi, walang bayad. Basta maging mapagbigay kayo. Patawarin niyo kami. Ganyan dapat. Magaling ka, alam mong kailan susuko. Pero kahit sapat na ang iyong sinseridad, dahil hinamon niya ang grupo Red Star, kailangan niyang magbayad. Hahaha, par, ano ang pipiliin mo? Putulan ng kamay o putulan ng paa? Gusto niyo bang putulin ang aking mga kamay at paa? Par, dahil sa pagiging mayabang mo noon, ngayon. Alam mo na kung paano isulat ang salitang kamatayan? Mga langgam lang kayo, karapat dapat ba kayo? Tito Ming, kahabagan ninyo kami. Bigyan ninyo ng mukha ang pamilya Su. Hahaha, ang pamilya Su, isang pamilyang nalulugmok na. Ano ang halaga ninyo? Wala kayong karapatang makipagnegosasyon. Par, huwag kang kikilos, para hindi masaktan. Tapos na. Hahaha, hindi ako patay. Hindi pa ako patay. Buhay pa ako. Hahaha, akala ko ba ang tapang mo, bata? Haha, alam ko namang hindi mo ako papatayin. Umalis ka dito. Seg, alis na ako. AME, walang kwenta. Bata, huwag isipin na malakas kang manuntok kaya magaling ka na. Isa ka lang. Ako, ang dami kong tao. Huwag mong sayangin ang oras ko. Sabay-sabay na silang lumaban. Ang tapang mo ah. Sabay-sabay, patayin natin to. Ano? Impossible to. Tio Ming, parang wala ng tao ang mga tauhan mo. Hindi ako takot sa pananakot. Patay ka. Hindi mo alam kung kailan ka dapat matakot. Mamatay ka na. Huwag. 100 bilyon. Ibibigay ko ang 100 bilyon na yon. Huli na. 200 bilyon. Haha. Mukhang alam mo kung nasaan ang iyong kapakanan. Ginoong Lin, napirmahan na ang kontrata. Pakitingnan po, ang 200 bilyon ay papasok sa loob ng 3 araw. Hindi mo siguro magagawang mandaya. Sara na. Ang galing. Maliligtas na ang grupo Su. Ayaw mo bang lunukin ang pride mo? Ibigay ang 200 bilyon? AME, ang tagal ko nang nasa larong ito. Ngayon lang ako, na humilyatin ng ganito. Ang galing mong manuntok, bata. Madaling iwasan ang lantarang atake. Mahirap ang patago. Hayaan si Abin. Si Abin, profesional na tagapatay sa ilalim ni Tioming. Wala pa siyang pagkakamali. Tapos ka na, bata. Ginoong Lin, si Cheng Qiming ay isang taong hindi mapagkakatiwalaan. Paano kung hindi niya tuparin ang pangako? Huwag mag-alala. Wala siyang lakas ng loob para gawin yon. Saan tayo pupunta ngayon? Humanap tayo ng lugar para ituloy ang nasimulan natin. Sige, sa bahay ko na lang. Ginoong Lin, ito na ang bahay ko.
Yenen, hindi naman masama. Ginoong Lin, ang galing-galing mo talaga sa medisina. Pakiusap, Ginoong Lin, tulungan mo ang aking apo. Tulungan ako. Ginoong Lin, si Dr. K. Ang apo kong si Kixia Oman ay matalik kong kaibigan. Isang taon na, siya ang sumalo ng sakuna para sa akin. Kahit si Dr. K ay wala nang magawa. Kaya may sama ng loob sa akin si Dr. K. Mabigat ang konsensya ko, sa pangarap ko lang siya gumagaling. Ngunit wala akong magawa. Basta ikaw, Ginoong Lin. Kung papayag kang gamutin si Kixia Oman, gagawin ko ang lahat kahit ano. Ginoong Lin, ang apo ko ay hindi papahuli sa kagandahan ni Giselsu. Kung papayag ka lang, kahit ipakasal ko sa iyo ang apo ko. Ayos lang sa akin. Ayos. May pag-asa na si Kixia Oman. Ano sa? Ginoong Lin, may paraan ka ba? Espesyal ang pinsala ng apo mo. Hindi mo kayang gamutin. Pero para sa akin, isang maliit na bagay lang ito. Ang galing ng ganitong medisina, parang Diyos na. Lolo, Xiao Tzu. Ako, anong nangyari sa akin? Mabuti naman. Kixia Oman, nagising ka rin. Xiaoman, si Ginoong Lin ang nagligtas sa iyo. Bumati ka nga sa kanya. Maraming salamat sa iyo, Ginoong Lin, sa pagligtas ng buhay. Ginoong Lin, iniligtas mo kami. Maliit na bagay lang ito. Bilang pasasalamat. Sige, naalagaan na ang tao. Dapat na tayong umalis. Xiaoman, ano ang tingin mo kay Ginoong Lin? Lolo, ano ba ang ibig mong sabihin? Xiaoman, ang binatang iyan ay tunay na dragon. Kung gusto mo siya, kailangan mong magmadali, baka si Giselsu ang maunang kumilos. Lolo, bakit ka ba laging nagbibiro? Ginoong Lin tungkol sa paggagamot mo kay Kixia Oman. Lubos na nagpapasalamat. Anong hiling mo sabihin? Haling, Kahit na gusto mo ako tutuparin ko talaga. hindi na kailangan. Ang lahat ng ginawa ko ay dahil gusto ko lang. Natuparin mo ang pangako mo dati. Ano ba to? Ako, isang. Napakagandang babae, ayaw niya. Gusto pa niyang tingnan? Ginoong Lin, baka naman may kakaibang hilig siya. Ice, tong bata yang si Lin Feng tu. Patayin mo na, siya si Lin Feng. AME, ang kapal na mukha mo. Nagalit si Tito Ming. Iyak na mamamatay ka na. Haha, Su Qingchu. Ngayon, wala nang magsasagip sa'yo. Lumuhod ka na. Maglingkod ka ng maayos, ipapagamot ko lolo mo. Bastos. Kung di ka susunod, mamamatay na yan. Ang bagay na yon ay sigurado matatapos. Pero sa tingin ko, ikaw ang dapat mamatay ngayon. AME, hanggang sa huli, ang yabang mo pa rin. Gago, sinuntok mo ko. Ice, patayin mo na to. Ano? Si Ice ang pinakamalakas na hitman ni Tito Ming. Hindi pa yan natalo kailanman. Napatay agad? Huwag kang mag-alala, ikaw ang susunod. Huwag, lumapit ka. Sage, patayin nyo to. Sa liit ng sahod nyo, bakit ipagpapalaban ang buhay nyo? Ama, isang segundo lang, hindi na namin irespeto ang buhay namin. Mga walang kwenta, mga hayop. Mali ako. Ako ang tanga. Ako ang bulag. Pakiusap, patawarin mo na ko. Yere, patawarin? Naniniwala ako sa third times a charm. Paulit-ulit kang humahanap ng gulo, ngayon, oras mo na. Ayoko. Tama na. Hindi na ako ulit. Hindi ka nagsisisi. Natatakot ka lang mamatay. Hindi pwede to. Maaaring may mamatay talaga. Ginoong Lin. Anak siya ng pamilya Luo, isa sa 4 na malalaking pamilya sa Haicheng. Malakas ang impluwensya nila. Kapag pinatay mo siya, buong ang kanang Luo. Ang maghihiganti sa'yo. Hahaha, ama, ako ang panganay ng pamilya Luo. Kami ang hari sa Haicheng. Hindi mo ko pwedeng patayin. Hindi mo kayang isipin kung gaano kalakas ang pamilya namin. Haha, pamilya Lo. Pakawalan mo ko. Lumuhod ka at magmakaawa, baka patawarin pa kita. Walang saysay. Mamatay ka na. Huwag. Malina ko. Malina ko. Hinayaan niya ang pamilya Luo. Hindi niya natatakot ang pamilya Luo. Sino ba talaga siya? Hindi kaya pati kami ay papatayin niya? Panginoon, kahabagan. Si Bing ang nag-utos. Kami ay sumali lang. Lumayas kayo. Sabihin mo kay Tio Ming. May hangganan ang pasensya ko. Opo. Dalhin ninyo ang bangkay. Boss, patay na si Lu Hao. Kailangan pa ba nating magpadala ng iba? Hindi na. Pagkamatay ni Lu Hao, tiyak na maghihiganti ang pamilya Lu. At saka ang grupong Red Star. Manood na lang tayo sa likod ng eksena. Tio Ming, malas, patay na si Bing. Ano? Hindi lang pinatay ni Lin Feng si Bing. Pati si Lu Hao ng pamilya Lu. Grabe ang kanyang mga kamay. Tio Ming, kailangan pa ba nating magpadala ng iba? Padala ako ng maaming tirador. Wala siyang takas. Si Bing ay mandirigma, hindi lang tagapatay. Kung kaya niyang patayin si Bing sa isang iglap, kaya rin niya tayong patayin ng walang nakakaalam.
Wala siyang takot, may pinaghuhugutan yan. Kung kalabanin natin siya. Walang katapusan ang problema. Huwag nating guluhin. Mag-ipon ka agad ng 20 bilyon. Pupunta ako para humingi ng tawad sa kanya. Opo, Tioming. Ginoong Lin, tanggapin ninyo ang 10 milyon na ito. Nais kong maging bodyguard mo sa isang buwan. Anong problema ba ang hinaharap mo? Kailangan mo ng proteksyon. Ang Grupo Su ay nagde-develop ng gamot para sa cancer. Malaki na ang naging progreso, kaya maraming grupo sa Maynila ang nagka-interes. Sa panahong ito, kailangan ko ng eksperto na magbabantay sa akin palagi. Gamot para sa cancer. Ganoon pala. Sige na, okay na akong protektahan siya. Kung siya nga ang batang babae noon. Parang utang na lang ito. Papayag ako. Huwag mag-alala. Sa buong isang buwang ito, lagi akong nasa tabi mo. Salamat, Lin Feng. Pagkatapos ng isang buwan, tiyak na tutuparin ko ang hiling mo. Ay, Ingat ka. salamat. Hoy, bulag ka ba? Miss, ikaw ang sumalpok sa akin. Yemye, sino ka ba? May lakas pa ng loob na sumagot sa akin. Gusto mo bang mamatay? Alam mo ba kung sino ako? Kahit sino ka pa, ikaw ang may kasalanan. Kailangan mong humingi ng tawad. Ako pa ang hihingi ng tawad. Anak ng pinuno ng Red Star ang boyfriend ko, si Kuya Dao. Anak ni Ming Shu. Diba? Ikaw ang may kasalanan. Bakit ako ang dapat humingi ng tawad? Gusto mong mamatay? Ay, let go mo ako. Papatayin ka ni Kuya Dao. EMEA, grupong Red Star. Ang lakas ng loob. Ay, Ikaw, hinampas mo ako. Sino ang malakas na guluhin ang girlfriend ko? Gusto mong mamatay? Kuya Dao, itong basurang to. Hinampas ako, agapan mo siya. Basura, aling kamay ang ginamit mo sa girlfriend ko. Iyon din ang kamay na puputulin ko. Basura. Sa harap ni Kuya Dao. Wala kang halaga. Kuya Dao, wala kang kamalan to. Ang mo. Oh. Ikaw si Shu, presidente ng Grupo Su. Napakaganda mo talaga. Ganti, Pisu. Samahan mo lang ako ng isang gabi. Pakakawalan ko siya. Hindot ka. Ikaw. Wala kang karapatang tumanggi. Sumama ka na lang. Hihe, wala kang karapatang tumanggi. Sumama ka na lang sa akin. Ngayong gabi, akin ka na. I let go mo ako. yun galawin mo siya at puputulin ko ang kamay mo. Aray, babali na. Ano pang hinihintay ninyo? Gawin na. Hinto, sino ang may lakas ng loob? Patawarin niyo ang anak ko, nagkasala siya sa inyo. Kasalanan ko, luhod ka at humingi ng tawad kay Ginoong Lin. Kung hindi ka patatawarin ni Ginoong Lin, hindi ka na anak ko. Atay, ikaw pa ang kumampi sa iba? Tito Ming, si Kuya Dao ang anak mo. Bakit mo pinalo si Kuya Dao dahil lang sa basurang ito? Ang dapat mong pagalitan ay ang basura na ito. Aray. Saan galing ang pangit na ito? Dumudumi lang siya sa paningin ko. Tito Ming, ako ang nobya ni Kuya Dao. Paano mo ako napalo? Anak, kahit magloko ka sa babae, pero itong napakapangit na ito? Ikahihiya ko lang ang sarili ko. Dalhin ninyo ito at ihulog sa dagat para pakainin sa isda. Huwag, ayokong maging pagkain ng isda. GNG, Su, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Tulungan ninyo akong makiusap. Paumanhin. Paloob na usapin ninyo ng grupong Red Star yan. Wala akong kinalaman dyan. Ginoong Lin, ako ang may kasalanan. Humihingi ako ng tawad. Kanina, gusto mo pang putulin ang isang kamay ko. Magluluhod at magsusori lang, tapos na. Ganoon lang ba kasimple? Ikaw, naluluhod na ako. Ano pa ang gusto mo? Ginoong Lin, ano pang kailangan para patawarin niyo ang anak ko? Putulin ang isang kamay. Ano? Naiintindihan ko. Ang kamay ko, ayaw mong mamatay? Ibayan mo ang loob mo, boy. Hindi pa tapos ito. Ginoong Lin, 200 bilyon para sa proyekto. Tanggapin ninyo. Mabuti. Tamang desisyon ang ginawa mo. Napasunod pa niya si Tio Ming na maglabas ng 200 bilyon. Umalis na tayo. Paalam, Ginoong Lin, Binibining Su. Ikaw si Lin Feng? Tama. AME, pinatay mo ang apo ng aming pamilya. Gago, humanda ka sa kamatayan. Dalhin siya. AME, mabuti na lang. Hayaan nating ang pamilyaro ang sumubok sa kakayahan nitong si Lin Feng. Isa sa 4 na haligi ang pamilyaro. Patay na siya. Nakakainis ang mga langaw na humahawak sa akin. Sugurin siya. Maaari na ba akong umalis? Magaling ka nga, bata. Pero handa ang pamilyaro ngayon. Yokon, pakiusap, kayo na ang kumilos.
Bata, sa murang edad mo, kahanga-hanga ang kakayahan mo. Sayang, hindi ka marunong huminto. Malaking gulo ang ginawa mo. Ngayon, ako na ang magwawalis sa'yo. Matanda, ano ba ang pagpapanggap mo? Laban na ba o hindi? Nakakapangilabot na presensya. Ang lakas. Patay na to sigurado. Binastos pa si Tyokon? Hangal. Nasa antas na ako ng kalahating dakilang guro. Walang makakatalo sa akin. Maliban sa isang tunay na dakilang guro. Sa awa ko sana, iwan ko pa sana ang buong katawan mo. Ngayon, wawasakin kita hanggang sa abo. Ha? Kalahating dakilang guro. Apos na siya. Mayroon palang kalahating dakilang guro ang pamilya Ro. Kung mas lalo pang umunlad ang lakas niya, magiging hari na kaya ng Haicheng ang pamilya Ro? Isang suntok, patay na ang half-step Grandmaster. Atay, sino talaga siya? Ang lalim ng lihim niya. Talagang hindi natin dapat guluhin ang taong yon. Impossible. Nakapatay ka ng half-step Grandmaster. Ang isang half-step Grandmaster sa inyo. Parang isang Diyos na. Pero sa akin, isang langgam lang yan. Kung ganun pala kalakas si Ginoong Lin, baka sakali. Makalampas talaga ang grupo sa krisis na to. At saka, maganda ang itsura, malakas pa. Ang galing talaga, medyo baliw lang. Huwag isipin na dahil nakapatay ka ng half-step Grandmaster, ay wala ka ng respeto sa lahat. Sa mata ng aming pamilya Lin, isang langgam ka lang. Langgam? Ano ang balak mo? Hindi mo ba naiisip na ang isang pamilya Lin lang? Ay wala sa isip ko. Ang yabang mo. Sino ka talaga? Wala kang karapatang malaman. Tumigil ka. Boss Bay. Ikaw si Boss Bay. Ako ang puno ng Senluhal, ang tunay na hari sa ilalim ng lupa. Nagising na si Boss Bay. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Ah, Boss Bay, buti na lang dumating ka. Pinatay ng batang, to ang anak kong si Luhaw. At ang half-step Grandmaster na si Tito Kon, dapat siyang mamatay. Pakiusap, tulungan mo kami, Boss Bay. Oh, nakapatay kay Tito Kon? Interesado ako. Sino ba ang may ganoong kakayahan? Ito, hindi ba ang Panginoon ng Salas? Ang Panginoon ng Salas ay dumating sa lungsod? Bakit ko hindi alam to? Boss Bay, siya yon. Pakiusap, Boss Bay, patayin mo siya. Tumahimik ka, tanga. Di mo alam ang totoo. Magandang Ginoong Lin. Patawad sa pagkukulang ko. Sino ba talaga si Lin Feng? Si Ginoong Bai na napakadakilang tao. Ay yumuyo ko sa kanya. Hahaha, tama ang hula ko. Si Lin Feng ay hindi ordinaryong tao. Siya ang tunay na dragon. Galing, Dai. Ang galing ng mata mo. Ang pagputol mo sa kamay ko noon, iniligtas mo ang buhay ko. Kaya, anak, kung ako'y tulad ng mga tanga sa pamilya Chen, patay ka na ng 800 bises. Sino si Ginoong Lin? Si Ginoong Bai, isang yapak, layani sa lungsod. Ay nagpapakumbaba ng ganito sa kanyang harapan? Ay napakababa pa rin ng loob. Ginoong Bai, ano ito? Malalim ang samahan ng pamilya Luo at ninyo. Ngayon, dahil lang sa batang ito, tatalikuran mo kami? Humahalinghing tanga. Ang pamilya Luo ay wala sa harap ni Ginoong Lin. Payo ko sa iyo, lumuhod at humingi ng tawad, baka mailigtas mo pa. Hahaha. Mula ngayon, magkaaway na ang aming pamilya Luo at kayo. Ibaba mo ang baril. Huwag mong bastusin si Ginoong Lin. Kung hindi, malilipol ang pamilya Luo. Anga, sa harap ng Panginoon. Kahit misil pa yan, laruan lang yan. Mababaon ang buong pamilya Luo dahil sa iyo. Hahaha. Lipulin ang pamilya Luo. Panaginip. Lahat ng humahadlang ay dapat mamatay. Lu Jen, ibaba mo ang baril. Kung masaktan si Ginoong Bai, di mo kakayanin ang parusa. Hahaha. Nasa kamay ko ang baril. Kahit sino, pwedeng patayin. Umalis ka dyan. Opo, Ginoong Lin. Luzen, nandito lang ako. Binibigyan kita ng pagkakataong magiganti. Ginoong Lin, nababaliw ka ba? Hahaha. Akala mo ba ang kakayahan mo ay sasapat laban sa bala? Gusto mong mamatay? Ingat! Ay, Impossible. Kahanga-hanga ang Panginoon ng Salas, di mahiwagaan ang kakayahan. Parang Diyos. ikaw. Patay na ang nakakainis na langaw, alis na tayo. May ano ba sa mukha ko? Bakit mo ako tinititigan? O baka naman sobrang gwapo ko, di ka makatingin sa iba. Lin Feng, nagtataka lang talaga ako. Sino ka ba talaga? Hehe, isa lang akong ordinaryong tao. Huwag kang magsinungaling. Sa galing mo, imposibleng ordinaryo ka lang. At saka si Ginoong Zi mismo ay nagpapakumbaba sa'yo. Hula ko, isa kang napaka-importanting tao, di ba? Hulaan mo. Lin Feng, ang galing-galing mo. Pero laging handa kang tumulong sa akin.
May gusto ka ba sa akin? Ano? Sa totoo lang, hanggang ngayon wala pa akong naging nobyo. Kung ikaw ang magiging una, gusto kong subukan. Gusto mong makita? Pumunta sa kwarto ko, ipapakita ko. Sinabi mo yan ha? Ano? Sige, pupunta na ako. Naku, bakit ba laging may tawag sa mga ganitong importanteng sandali? Lin Feng, may aalisin lang ako. Magpahinga ka muna. Gabi na mag-isa kang aalis? Huwag kang mag-alala, kaibigan ko lang ang tumawag, ayos lang. Jinongsu, si Su Qingcui, malapit na. AMM. Magaling ang ginawa mo, pagkatapos nito, hindi kita pababayaan. Nandito ka na, Xiao Tzu. Ipapakilala kita. Ito ang kilalang-kilalang si Ginoong Tzu. Magandang gabi po, Ginoong Su. Talagang totoo ang sinasabi nila, napakaganda mo, Ginoong Su. Tutulungan po ba talaga ni Ginoong Su ang grupo Su? Siyempre. Pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? Diretso na ako. Ginoong Su, gusto kitang samahan ng isang gabi. Xiao Tzu, hinahangaan ka talaga ni Ginoong Tzu. Ano? Kahit wala na sa dating kalagayan ang pamilya ko, si Su Qingsu, hindi pa rin ako bababa sa ganyang antas para ibenta ang sarili ko. Ha? Anong problema? Isang karangalan na napansin kita. Ayaw mo pa? Xiao Tzu, napakahirap kong kinumbinsi si Ginoong Tzu na pumunta rito. Pasensya na. Ako na ang bahala sa problema ng grupo Su. Huwag na kayong mag-abala, Ginoong Su. Aalis na muna ako. Su Qingcui, isang karangalan na napansin kita. Nagmamalinis ka pa sa harap ko. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ko papayagan, hindi ka makakalabas ng pintuang ito ngayon. Ginoong Tzu, huwag po kayong magalit. Xiao Tzu, magsorry ka na kay Ginoong Tzu. Ganito na lang, uminom ka lang ng basong ito. Kalimutan na natin ang nangyari. Xiao Tzu, alam mo ang kapangyarihan ng pamilya Tzu. Kung hindi mo bibigyan ng mukha si Ginoong Tzu, kalaban mo na ang pamilya Tzu. CJ, iinom ko to. Sana huwag ninyong isipin ng masama, Ginoong Su. Hahaha. Magaling, Lily. Hahaha. Lili, niloko mo ako. Akala ko kaibigan kita. Haha, kaibigan, sa harap ng pera at kapangyarihan, ang kaibigan ay para lang itapon. Huwag ka nang lumaban. Maglingkod ka na lang na maayos kay Ginoong Tzu. Hihi. Su Qingcui, ikaw, ang bantog na dilag ng Haicheng. Sa wakas, mapapasakin ka na. Hindi huwag. Lin Feng, tulungan mo ako. Tumigil ka. Sino ka? Naisip ko lang siya at bigla siyang dumating. Ayos ka lang. Okay lang ako. Su Xiao, okay ka lang. Hoy, gago. Saan ka galing? Hinaharang mo ang aking plano. Alam mo ba kung sino ang inaapi mo? Ang A, driver ka lang ni Su Qingcui, di ba? Alam mo ba kung sino si Su Xiao? Isa siya sa 4 na malalaking pamilya sa Haicheng. Pamilyang Su. Napakataas ng kanyang estado, tapos hinampas mo siya. Hinampas mo ako. Mukhang natatakot ka na ngayon. No, mahira. Hawakan mo ang perang ito. Tumungo ka sa pintuan at magbantay ka roon. Huwag mong papasukin ang kahit sino hanggang hindi ako tapos. Ha? Ikaw pa rin ang nanakit sa akin? Mukhang gusto mo nang mamatay. Pakialamero kang mahirap. Hinampas mo pa si Su Xiao. Wala kang kwentang tao. Tapos ka na ngayon. Ah, ubo-ubo. Ang init. O manhin, Long Xiao. Medyo nabigo ako pansamantala. Pero huwag kang mag-alala. Malapit ko nang matapos ito. Hoy, anak ng tupa. Inapi mo ako, si Tsusanshi. Gagawin kitang tadtad ng tadtad. Hahaha. Ginoong Lin. Ano ang nangyayari? Medyo lasing si Annie, Su. Inihatid ko lang siya sa kwarto. Mabuti. Ang unang kuwarto sa ikalawang palapag ay para kay Xiao Tzu. Ahahaha. Napakaganda. Talagang apo ko. Agad-agad na nakuha ang puso ni Ginoong Lin. Ahahaha. Kung mapapangasawa ni Xiao Tzu si Ginoong Lin, isang napakataas na tao. Hindi lang muling mabubuhay ang grupo Su, magiging mas matagumpay pa ito. Ayaw mo yan, Xiao Tzu. Kumusta ang pakiramdam mo? Ginoong Lin. Ako ang init. Wala akong lakas sa buong katawan. Mukhang binigyan siya ng gamot. Ginoong Lin. Gawin mo na ako, hindi ko na kaya. Kung mapapatuloy ito, mababali na ako. Hindi pwede. Binigyan ka ng gamot. Hindi malinaw ang isip mo ngayon. Humiga ka ng maayos. May paraan ako para maalis ang lason.
Okay, naalis ko na ang lason sa katawan mo. Aalis na muna ako. Teka, May iba ka pang sasabihin? Ginoo Lin, hindi ba ako maganda? Hindi ba ako kaakit-akit para sa iyo? Kaya hindi ka naakit. Mali ang pagkakaintindi mo. Ako si Lin Feng, hindi ako taong nang-abuso sa kahinaan ng iba. Lin Feng na yan. Anong abuso? Wala ka lang talagang alam. Xiao Ma, pakiusap. Hilingin sa lolo mong doktor na tulungan ang ama ko. Iligtas mo ang tatay ko. At Wushuang, sinabi na ng lolo ko. Wala na siyang magagawa. Hindi talaga siya nagdadamot ng tulong. Pero kung nagawa niyang gisingin ka, kaya niyang pagalingin ang tatay ko. At Wushuang, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Ang gumising sa akin ay hindi ang lolo ko, kundi isang taong mas mahusay pa sa kanya. Sa Hacheng pa. Mayroon pa palang mas mahusay kay Yarki. Kung totoo nga ito, sa galing ng taong ito, tiyak na kaya niyang gamutin ang tatay ko. At Xiaoman, pakiusap, matagal na tayong magkaibigan. Pakilala mo ako sa kanya, babayaran kita ng hasto. Sage, sinabi ng lolo ko na huwag ipaalam ang tungkol sa kanya. Pero dahil buhay ang nakataya, dadalhin kita. Pero, hindi ko masisiguro kung papayag siyang tumulong. Huwag mag-alala. Para mailigtas si tatay, ipapakita ko ang katapatan ko. Lolo, bakit mo ako tinititigan? At bakit ang kakaiba ng ngiti mo? Hihi, Xiao Tsui, kumusta ang labanan kagabi? Lolo, ano ba ang sinasabi mo? Malinis ang nangyari sa amin ni Ginoo Lin kagabi. Hihi, marami na akong alam sa buhay. Huwag mo akong itatago. Kagabi, hinatid ka ni Ginulin sa itaas na nakakandong. Inhatid niya lang ako sa kwarto ko pagkatapos ay umalis na siya. Ano? Hindi ba kayo? Wala bang nangyaring mas higit pa? Apo, ang Ginulin ay isang tunay na dragon sa gitna ng mga tao. Dapat mong mahawakan siya. Lolo, hindi sa ayaw ko, pero siya, Lolo. Pwede bang huwag kang magsalita ng malakas? Ay, tunay nga na isang dragon. Napakataas na standards, nakakagulat. Kahit ikaw ay tinanggihan niya. Xiao Tsui, dapat mong mahawakan siya. Huwag mong hayaang maunahan ka ng iba. At Wushuang, siya nga, ang bata-bata pa. Pero siya pala ang sinasabing doktor na himala ni Xiaoman. Ginoong Lin, pasensya na po sa abala. Ano ang kailangan nyo? Ginoong Lin, si Atsu po ang may kailangan sa inyo. Ginoong Lin, ako po si Tsu Wushuang. Isa po ako sa 4 na dakilang pamilya ng Haicheng, ang pamilya Tsu. Parang ang lalaking yun kagabi ay taga-pamilya Tsu din. Narinig ko ang kakayahan mo sa medisina. Nakikiusap po ako na gamutin ninyo ang aming punong pamilya Tsu. Ginoong Lin, may kakaibang sakit si Tito Tsu. Kahit lolo ko sumuko. Sabihin mo lang ang halaga. Kahit gaano kalaki, babayaran namin. Wala akong interes sa pera. Umalis na kayo. Ginoong Lin, kung hindi pera ang gusto ninyo, anuman pong kondisyon. Utuparin ko basta may ligtas ang tatay ko. Handang-handa po akong magbayad ng anumang halaga. Anumang halaga. Sigurado ka? Kahit katawan ko, basta may ligtas ang tatay ko. Papayag ako. Wala akong pakialam sa anumang halaga mo. Xiaoman, Yan Hiksu, bakit kayo nandito? Xiao Chu, may kakaibang sakit ang tatay ni At Wushuang. Kahit ang lolo ko po ay hindi na kayang mapagaling, kaya dinala ko po si At Wushuang dito. Para makiusap kay Ginoong Lin pero ayaw po niyang pumayag. Kaibigan ba ni Su Qingchu si Lin Feng? Kung ayaw pumayag ni Lin Feng, wala na akong choice kundi lumuhod kay Su Qingchu. Jianji Su. Kaibigan mo si Ginoong Lin, tulungan mo akong kumbinsihin siya. Para gamutin niya ang tatay ko. Gagamitin ko ang pamilya Tsu para tulungan ang grupo Su. Malakas ang pamilya Tsu. Kung talagang tutulong sila, siguradong malalampasan ng pamilya Tsu ang krisis na ito. Pero si Tsu Sanshai ang gago. Kagabi lang niya ako binulangan. Yang Gitsu, kaya mo bang ipangako ang tulong ng pamilya Tsu? Kaya ako na ang namamahala sa pamilya Tsu. Lahat ng resources ng pamilya Tsu, kaya kong galawin. CJ, susubukan ko. Ginoong Lin, makakatulong ito para mailigtas ang pamilya Su. Maaari po bang kahabagan ninyo at tulungan ang ama ni Genjitsu? Sige na nga. Parang may utang na loob ako sa iyo sa nakaraang buhay. Salamat po, Ginoong Lin. Ang bilis, close na pala si Xiao Chui at Ginoong Lin. Parang magkasintahan na. Hindi pwede, hindi rin ako pwedeng mapahuli. Pasensya na, Xiao Chu. Talagang napakagaling ni Jilin, napakabuti niya. Pumayag si Jilin Jianji, Su, huwag kang mag-alala. Ako, si Tsu Wushuang, tiyak kong tutuparin ang aking sinabi. Tama na, tumahimik ka at magpaturo ka ng daan. Hindi ba't si Xiao Chu ito? Ano, nagsisisi ka na ba? Kusa kang nagpunta kay Jitsu para magpalambing. Kasi, Wenlili, palagi kitang itinuring na kaibigan. Ikaw pa pala ang nagtaksil sa akin. Ano ba yung pagpapakasanto-santo mo? Akala mo ba hindi ko nakikita? May kalokohan kayo ng driver mo, di ba? Nagalit ka sa akin, tapos pumunta ka pa sa bahay namin? Magpakulong? Ngayon, siguradong sisirain kita. Ay naku,
Itong ngalanghiyang ito ay may alitan pala kay Jilin at kay Su Kingsu. Hindi pwede. Kung hahayaan ko itong gago na magalit kay Jilin, baka ayaw na niyang tumulong pa. Ano na ang gagawin ko? Paumanhin, Jilin ako ang humihingi ng tawad. Ete, ikaw, sinampal mo ako? Tumahimik ka. Si Jilin ay bisita kong pinagpipitagan. Ete, basura lang yan. Bakit mo tinutulungan ang isang dayuhan? Tama. Isang mahirap na driver lang yan. Anong bisitang pinagpipitagan? GNG, Su, huwag kang magpaloko sa kanya. Tumahimik kayong lahat. Haha, tol, huwag mong isiping dahil nauto mo ang ad ko. Napanigan ka, ay makakapanggulo ka na ng walang takot. Ngayon, siguradong sisirain kita. Kuya Dao, dalhin mo ang mga tao. Patayin natin siya. Maganda ang presyo. Tol, tapos ka na. Su Sanshi, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Nababaliw ka na ba? Ate, ikaw ang nababaliw. Sasabihin ko sa iyo, isusuko ko talaga itong lalaking ito sa kamatayan. Kahit ang langit mismo ang humarang sa akin, hindi ako titigil. Ikaw. Ang tanga-tanga. Ngayon, sira na ang lahat. Sinong di nag-isip na gumalang kay Kuya Tsu? Kuya Dao, salamat at dumating ka. Napakalaking ginhawa na. Wala na. Tapos na talaga lahat, Su Kingsu. At itong walang kwentang tao, ngayon, wala na kayong takas. Mas masahol pa sa kamatayan ang Red Star. Kuya Dao, kung walang kwentang tao, siya ang gumalang sa akin. Bilisan mo, sirain mo ang mga braso at binti niya. Lin, bilisan mo Kuya Dao. Malaking pasasalamat ang abutin mo. Putnang ina mo talaga. Kuya Dao, ako. Mali ang tinatamaan mo, Jigo ka. Gusto mong mamatay, huwag mo akong isama. Magandang araw po, Ginong Lin. Kakaiba. Si Kuya Dao, ang pangalawang Panginoon ng grupong Red Star. Bakit ganun kataas ang paggalang kay Ginong Lin? Mukhang, hindi pangkaraniwang tao si Ginong Lin. Tangna, Jigo talaga si Su Sanshi. Kuya Dao, ano ba ibig mong sabihin? Ikaw ang ginawa ko rito. Paparusahan itong walang kwentang tao. Bakit ikaw pa ang nagpakita? Nang respeto sa kanya? Ginoong Lin, talagang hindi ko alam na kayo pala ang target niya. Kahit 10 tapang, hindi ko magagawa yon. Ikaw na ang bahala. Kuya Dao, bakit kaluluhod sa walang kwentang taong ito? Nga, Kuya Dao, isa lang siyang pulubi. Huwag kayong magpapaniwala sa kanya. Su Sanshi, putnang ina, muntik na akong mapahamak dahil sa'yo. Nangahas kang gumalang kay Ginoong Lin. Mukhang gusto mo talagang mamatay. Santukin nyo. Kigil na. Aray, Bro E, kami magkaibigan pa naman. Patawarin mo na ako. Sinong magkaibigan? Bro E, ako si Su Sanshi, panganay ng pamilya. Lalabanan mo ako, panganay ng Chu. Nasaktan mo si Ginoong Lin. Kahit ikaw lang, anak ng pamilyang Su, o kahit buong ang kaninyong Su, ay hindi kayang magbayad sa galit na ito. Xiao Chu, magkaibigan tayo, di ba? Makiusap ka kay Ginoong Lin. Patawarin niya ako. Wen Lili, bakit mo naisip na? Matapos mong pagkasilan ako, tutulungan pa kita. Huwag, Xiao Chu. Nagamali ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi mo alam ang pagkakamali mo. Takot ka lang mamatay. Ete, tulungan mo ako. Kapatid kita. Talaga bang, panonoorin mo lang akong mapatay dito? Gago. Ate, taga-pamilya Tsu ako. Tumigil ka, Su Sanshi. Dinulot mo yan sa sarili mo. Ginoong Lin, si Su Sanshi lang ang gago. Nakusang nagpakita ng paglapastangan sa inyo. Wala kaming kinalaman. Pakiusap, huwag magalit. Huwag mag-alala. Tutulungan ko pa rin ang ama mo. Tama na, nakakasawa na ang palabas. Ihatid mo na ako. Opo, Ginoong Lin, tuloy po kayo. Huwag. Bakit? Bakit? Ayong dalawang gago ang dahilan. Kaya ako nagalit kay Ginoong Lin. Huwag na kayong magpakita. Sa hap ko, kayong mag-asawang hayop. Ginoong Tsu, ano na ang gagawin natin? Ganito na lang ba ito? Ikaw talaga ang nag-isip ng ganyang plano. Napahamak ako dahil sa'yo. Ginong Tsu, ako. Lumabas ka na. Hoy, Ginoong Long, may kasama si Su Kingsu na. Hindi ordinaryong bodyguard. Kapag napapatay siya, ang grupo Su ay madali nating makukuha. Ginoong Lin, ang sakit ng katay ko. Wala talagang sakit ang tatay mo. Wala. Next curse ang tatay mo. Unti-unting kinakain ng sumpa, kaya siya nawalan ng malay. Ginoong Lin, may paan ka ba? Nakakalito ang ex-curse at ang gumawa nito sa tatay mo ay isa sa mga pinakamalapit sa kanya. Inakamalapit.
May taga-kurong Tsu ba na gustong patayin ang tatay ko? Wushuang, anong kalokohan to? Kailangan ng pahinga ng kuya mo. Bakit mo pinaistorbo? Nga, palayasin mo na sila. Tiyuhin, kya. Si Ginoong Lin ang inimbita ko para gamutin ang tatay ko. Gamutin? Anong sakit? Kahit ang ospital, wala silang magawa. Anong magagawa ng batang to? Palayasin mo na. AME, batang yan, ang angkan ng Tsu ay hindi lugar. Para sa mga manloloko. Lumabas ka. Tiyuhin, tiya. Si Ginoong Lin ay hindi manloloko. Ang kanyang kaya sa medisina. Ay hindi pa sa kay Dr. Ki. Tama. Ako mismo ang nakarinig sa lolo ko. Ang galing ni Ginoong Lin ay parang salamangka. Kaya ko ring patunayan yan. AME, Wushuang, akala ko ba matino ka na? Ngayon, hindi mo na pinapakinggan ang tiyuhin mo? Tama. Para sa ikabubuti mo to ng tiyuhin mo. Palayasin mo na sila ngayon din. Tiyuhin, si Ginoong lang ang makakapagligtas sa tatay ko ngayon. Hindi natin siya pwedeng paalisin. At na-diagnose na ni Ginoong Lin na nat-scurs ang tatay ko. Kalokohan. Anong scurs? Ginagago lang tayo ng batang yan. Yi. Tiya, nagmamadali kang paalisin ako dahil ba kinakabahan ka? Kakakabahan? Anong kinakabahan? Manloloko ka. Lumabas ka na. Huwag kang magkunwari. Ikaw ang nag-excurse sa kanya. Nagsasabi ka ng kung ano-ano. Tiya, ikaw. Bakit? Wushuang, imposibleng gawin yan ng tiya mo. Nagsisinungaling lang, yang batang yan. Hoy, nagpapakalat ka ng sismis sa bahay ng Tsu. Mamatay ka. Naku, napakalakas ng tiyuhin ko. Siyang naantas na malirigma siya. Linfeng. Ginoong Lin, mag-ingat ka. Isang daliri lang, winasak mo ang lahat sa akin. Tiyuhin ko ay kasyang naantas na dalubhasa. Pero si Ginoong Lin, Isang daliri lang, nawasak na lakas niya. Hindi ko akalain. Si Ginoong Lin, hindi lang doktor, napakalakas pa. King J, ayos ka lang ba? Hoy, bata. Pinabayaan mong mawasak si King J? Gagawin kitang masahol pa sa patay. Hahaha. Siguradong mamamatay ka. Impossible. Walang nakakagawa sa kuto ng kamalasan ko. Sino ka talaga? Hirapan mo. Tiyuhin, magkapatid kayo ni tatay. mabuti naman si tatay sa inyong mag-asawa. Bakit niyo siya ginawa ng ganitong karumal-dumal na paraan? AMEA, ginawa ko ito para sa buong pamilya Su. Sa babaliw ng kuya ko, ibibigay pa niya ang yaman ng pamilya Su. Sa isang tulad mong walang kwenta. Gusto mo agawin ng mana? Ang yaman ng pamilya Su, pwedeng ipamana sa kapatid mong lalaki. Pero hindi sa'yo. Sa panahon ngayon, mayroon pa rin. Ganito ka magulang mas talaga lalaki. Buong puso akong naglingkod sa pamilya Tsu. Tiyuhin, Dahil babae lang ako, hindi na ako karapat-dapat magmana. Basta karapat-dapat ang magmamana, walang kinalaman ang kasaryan. bakit? Sa ano ako kulang? Magaling ka, pero wala kang dugong Tsu. Ano ang sinasabi mo, Yuhin? Hindi ako Tsu. Tama, wala kang dugong Tsu. Isang walang kwentang bata lang na kinainitan ng kuya ko. Ganun pala ang totoo. Kaya nang gustong itaas ng kuya ko ang posisyon mo. Wala akong makaan dito. Tsu Wushuang, magaling ka. Pwede mo naman sabihin sa akin ng maayos ang bagay na ito. Bakit mo sinaktan si tatay? Matigas ang ulo ng kuya ko. Hindi niya ako pinayagang magsalita. Papagamutin ko ang ama mo, binibini Su, kung tutulungan ko ang grupo Su. Gamit ang resources ng pamilya Su, tutulungan ko ang grupo Su. Pero ngayon, hindi mo na kami pagtanggol ang sarili mong pagkatao at posisyon. Paano mo pa matutupad yun? May isa akong paraan para sa kasalukuyan. Patayin natin ang tiyuhin at yahin mo. Para walang makakapagsiwalat ng lihim. Paano? Papatayin ang tiyuhin at yahin ko. Ang nagwawagi ang hari, ang natalo ay magnanakaw. Tatanggapin ko ito. Huwag, Ushuang. Nagamali lang sandali si King G. Tiyuhin mo pa rin siya. Palagi kanyang minahal mula pagkabata. Ako ang mastermind. Ako ang magbayad. Huwag siyang saktan. Ikaw ang magdedesisyon, dinidinig Su. May limitasyon ang oras ko. Ginoong Lin, pakisuyo. Patawarin mo na ang aking tiyuhin at yahin. Ang kasalanan kanilang nagawa sa inyo. Babayaran ko ng 10 bilyon bilang kompensasyon. Kung si Imesu ay mapagpatawad, sige, umalis kayo. Ginoong Lin, pakisuyo. Gamutin niyo po ang aking ama. Ang mga pangakong aking binitawan, hindi ko babawiin. Tutulungan ko talaga ang grupo Su sa pagbangon. Ginoong Lin, tulungan niyo po si Ila Su. Ginoong Lin, iligtas niyo po si Tito Tsu. Ay sige na, sige na. Ako na, ako na. Maraming salamat, Ginoong Lin, sa pagtulong sa aking ama. Wushuang, ano nangyari sa kin? Ama, dahil sa akin lahat ito, hindi talaga ako tunay na Tsu. Sinusuportahan niyo akong maging pinuno, kaya napilitan ang tiyuhin ko. Ilagay mo ang nagasan. Alam na ninyong lahat. Wushuang, iginawat ko sa iyo ang posisyon ng pinuno. Dahil karapat-dapat ka talaga. Itinuring kita bilang tunay kong anak. Ama, pasamantala kong hawakan ang posisyon. Hanggang sa kayo'y gumaling. MS Su, kahit na naalis na ang mga kuto sa katawan ng inyong ama. Sobrang hina na niya. Para gumaling siya ng tuluyan. Hindi yon madali. Ginoong Lin, paano maibabalik sa dati ang aking ama? Naaalala ko, ang dakilang pampagaling na gamot ay may ganitong bisa. May paraan niya ako, pero kakailanganin nito ng ilang panahon. Basta't mapagaling lang ang aking ama. Handang-handa akong magsakripisyo. MS Su, kung may oras kayo, Pag-usapan natin ang tungkol sa ating pakikipagtulungan. Buong suporta ng pamilya Tsu ang ibibigay sa inyong pamilya. Salamat, Ginit Su. Dahil kailangan na ito, bukas na lang. Ayos. Sa ganito, malulutas na ang problema ng grupo Su.
At lahat ng ito dahil lang sa kanya. Tara na. Alaynan. Tita, ano ba talaga ang nangyari kay Tito? Tinulungan ka ni Tito para maging hip. Pero pinalaya siya ng kapatid mo sa pamilya Tsu. Inawalan pa ng kapangyarihan. Hindi lang ikaw pinabayaan dito ng kapatid mong si Tsuo Shuang. Pati ako gusto niyang patayin. Anong kapatid ko? Hindi lang siya tumulong nang malagay ako sa panganib. Ganito pa ang ginawa niya kay Tito? Napakasama niya. Sanshi, sa totoo lang, ituturo ko na sa'yo. Ang totoo, hindi talaga tunay na Tsu ang kapatid mo. Ampon lang siya ng katay mo, isang basura. Totoo ba yan? Sasabihin ko ba yan kung hindi? Lagi lang natatakot ang tito mong sabihin sa'yo. Kaya pala, hindi pala talaga tunay na kapatid ko si Tsuo Shuang. Kaya pala hindi niya ako tinulungan. Long Xiao, tulungan mo akong maging hip ng Tsu. Gagawin ko ang lahat para labanan ang grupo Su para sa'yo. Mabuti. Deal. Kumusta, Ginoong Lin? Ayos lang. Ginoong Lin, maganda ba ako? Maganda. Ang galing ng palasa mo, Ginoong Lin. Siya Oman, pupunta kami ni Ginoong Lin. Sa grupo Kso para sa negosyo. Bakit ka sumasama? Para sa negosyo din. Sasama ako. Ha? Matatalik na magkaibigan kami ni Atsu. Siyempre sasama ako. Sige na, umalis na tayo. Dalawang magagandang dalaga, ako si Sauhaw. Ano ang pangalan ninyo at ano ang pakay ninyo dito? Kumusta? Narito ako para makipag-usap sa negosyo. Haha, negosyo? Dalagang ganda, sa akin na yan. Ang tatay ko ay ang general manager ng Grupo Chu, si Zhao Shen. Lahat ng bagay sa Grupo Chu, ako ang may pasya. Ikaw ba ang may control sa grupo Tsu? Haha, syempre naman, pero may kondisyon. Kailangan lang samahan ninyo ako ng isang gabi. Dalawang maganda. Siguradong maayos ang lahat. Bastos. Umalis ka. Isang mabahong driver ka lang. Lumayas ka. Hahahaha. Hoy, dalawang maganda. Gusto ng negosyo? Di pwedeng walang kapalit, di ba? Hihi. Huwag mo akong titigan ng masama mong mga mata. Ew, pangit na pala ka, gansa ang gusto. Tignan mo muna sarili mo. Tingnan mo nga. Aray. Dalawang putang ina. Nasa teritoryo ko na kayo? Ang lakas pa ng loob ninyo. Mga tauhan, anong nangyari kay Zhao Xiao? Hulihin ninyo ang dalawang to. Dalhin ninyo sa bodega. Sag. Parang wala lang ako. Mabahong driver, umalis ka. Huwag kang makialam. Gusto mong magmalaki at mangapi, no? Huwag kang lalapit. Ang tatay ko ay si Zhao Shen, ang general manager ng Grupo Chu. Ile. Maliit na general manager lang, ang tapang mong sumalungat sa akin. Aray. Wow, ang galing-galing. Ang kogi. Siya Oman, hindi ba nahumaling ka kay Ginoong Lin? Sino ang hindi magkakagusto sa isang lalaking napakalakas? Tsue, huwag mong sabihing hindi ka naakit. Ikaw, Tsue, magkanya-kanya tayo ng paraan. seryoso ang tingin ni Siya Oman. Ano na ang gagawin ko ngayon? Sino ang naglakas loob na saktan ang anak ko? Atay, ito yung lalaki. Sampalin mo siya. Mabuti, bata. Sa teritoryo ng Grupo Chu, ikaw ang kauna-unahang taong napakatapang na mamatay. Sigurado ka bang ikaw ang pinakamakapangyarihan sa grupo Kso? Ha? Sino ang hindi nakakaalam na sa Grupo Chu? Ako si Zhao Chan, ang batas. Walang sumusuway. Tatay, bakit ka pa nakikipag-usap yan? Sirain mo na siya. Ipadala mo sa kama ko, yang dalawang babae. Sige. Sirain niyo siya. Tumigil. Sinong may lakas ng loob na magpakabastos kay Ginoong Lin? Magandang araw po, Boss Chu. Boss Chu. Ano pong ginagawa ninyo rito, Boss Chu? Itong lalaking to, pumunta sa Grupo Chu para manggulo. Ituturo ko lang siya. Ginoong Lin. Paumanhin po, nahuli ako. Wala yun. Boss Chu, kayo po ang presidente ng Grupo Chu. Bakit pa kayo magmamano sa isang hamak na tulad niya? Nga, Boss Chu, isang super lang to. Huwag kang magpadala. Si Ginoong Lin ay isang napakahalagang bisita ng grupo Tsu. Zhao Chan, ikaw ay isang
Tinanggap na general manager lang ng Grupo Tsu. Anong karapatan mo? Nahasgahan si Ginoong Lin. Ano? Itong hamak na to. Mahalagang bisita pala ni Boss Chu? Paano nangyari yon? Walang utang na loob. Nagalit ka sa kaibigan ni Boss Chu? Magsorry ka na. Ano? Magsusorry ako sa hamak na to? Tatay, nababaliw ka na ba? At Wushuang, bago ka pa dumating, hindi ganyan ang ugali ni Ginoong General Manager, Zhao na to. Boss Tsu, sinabi nito ni Ginoong General Manager Zhao na siya ang namamahala sa buong Grupo Tsu. Totoo po ba yun? Boss Chu, pagkakamali lang to. Walang alam ang anak ko. Sisiguraduhin kong parusahan siya pagkatapos. Yemi, talagang kapag wala ang tigre, ang unggoy ang naghahari. Boss Chu, nagkakamali po ako. Paumanhin, hindi ko na po ulitin. Mula nang magpakabastos ka kay Ginoong Lin, hindi ka na empleyado ng Grupo Tsu. Huwag naman po, Boss Chu. Kahit papaano, may naitulong naman ako. Boss Chu, huwag niyo pong tanggalin ang tatay ko. Maawa po kayo. Palayasin sila. Paumanhin, Ginoong Lin ako ang nagkulang sa pag-aasikaso. Kaya't naging bastos sa inyo ang mag-amang Zhao. 2 langaw lang naman yan. Hindi ko binigyang pansin. Vice Presidente Tsu, tungkol sa ating pakikipagtulungan ngayong araw. Vice Presidente Su, nakahanda na ang kontrata. Mangyaring sumama kayo sa aking opisina para pirmahan. Ayos. Sundan ninyo ako. Vice Presidente Su, ito ang kontrata. Pakitingnan po. Alaynan, Ginoong Lin, gusto niyo bang masahe ko kayo? Yan ang tamang-tama ang lakas. Eh di araw-araw na lang akong magmamasahe sa inyo. Ano? Parang hindi naman tama yan. Nakakahiya sa'yo. Ayos lang. Basta masaya kayo, Ginoong Lin. itong si Kixia Oman, parang wala akong nakikita. Vice Presidente Su, walang problema sa kontrata. Yemem, pirmahan na natin. Sandali. Sanshi, anong ginagawa mo rito, tol? AME, kung hindi ako pupunta, panonoorin ko na lang bang ibigay mo sa iba ang pinaghirapan ng aming pamilya? Ako si Tsu Sanshi, ang tunay na dugo ng pamilya Tsu. Hanggat nandito ako, hindi ka makakapag-aksil. Ikaw, tanga ka. Tsu Wushuang, huwag mo akong subukang lokohin. Isa ka lang, sang ampon na pinulot ni Itay noon. Wala kang kapatang humawak ng kapangyarihan sa Grupo Tsu. Ako lang, si Tsu Sanshi, ang karapat-dapat na umupo diyan. Vice Presidente Su, ipakita mo ang sinseridad para makipagtulungan sa Grupo Tsu. Mabaka, bigro mo umayos. Husanshi, napakawalang hiya mo talaga. Hahaha, anong magagawa mo kung walang hiya ako? Kung wala ako, siguradong wawasakin ang Grupo Su. Ginoong Lin, napakasama talaga ng ugali ng gagong yun. Susanshi, 2 beses na kitang pinalampas. Kung hindi ka alis ngayon, bahala ka sa buhay mo. Lin, aminado ako, may konting kakayahan ka. Pero hindi mo dapat ako ginagalit. Sa hap ko, basura ka lang magpakailanman. Chu Sanshi, magsorry ka kay Ginoong Lin. Ginoong Lin, pakiusap, huwag kayong magalit. Ang tapang mo. Mukhang may dala kang backup, Ginoong Long, itong batang, to ay para sa inyo. Ang laki ng presensya niya. Baka ito na ang sinasabing dakilang guro ng martial arts. Anong dakilang guro? Isang tunay na dakilang guro pala siya. Hindi ko inaasahan na si Tsu Sanshi na isang bulakbol ay makakahikayat ng ganoong kalakas na backer. Laulong, ito yung lalaki. Tulungan mo ko, durugin mo siya. AME, pa sa isang batang tulad niya, kailangan pa akong kumilos? Parang gumamit ka ng kalabaw para pumatay ng manok. Bata, kapag ako na ang kumilos, siguradong mamamatay ka. Kung gusto mong mabuhay, sirain ang kultivasyon at umalis sa lungsod na ito. Ginoo, sa tingin ko ay may pagkakamali lang. Sino ang nagpahintulo sa'yo na magsalita? Hahaha, ikaw, bata. Akala mo matapang ka? Akala mo dahil may grupo Red Star kang kasama, ay pwede ka nang magmalaki sa hap ko. Susanshi, di mo ba alam na kahit isang dakilang guro lang yan, di ka dapat maging ganoon kawalang modo. AME, ang dakilang guro, sa buong bansa, wala pang 10. Ano ka ba? May kapatan ka bang husgahan ang isang dakilang guro? Ang dakilang guro sa iba talagang napakalakas. Pero sa harap ko, isa lang siyang maliit na langgam. AME, isang maliit na langgam. Huwag isipin na dahil may konting kakayahan ka, ay pwede ka nang magyabang. Sa hap ko, di ka pa karapat-dapat. Matanda, isinasaalang-alang ko ang hirap ng pagsasanay. Umalis ka na. Ay mawawala. Ito siguro ang pinakanakakatawang biro na narinig ko sa taong ito. Sage, dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Ipapakita ko sa iyo na ang isang dakilang guro ay di dapat hamakin. AME, Ginoong Lin, mag-ingat. Ginoong Lin, umilag. Ginoong Lin. Ginoong Lin. ano? Inanggap ng katawan ang aking suntok. Ang lakas mo, pang masahe lang. Ang hina mo. Alam ko na, hindi matatakos si Ginoong Lin sa matandang yun. Mukhang nababaliw ka sa pag-ibig Ginoong Long, patayin mo na siya, agad.
Sino ka talaga? Wala kang karapatang malaman. AME. Tono ng paghama. Isang suntok lang, tinalo ang isang dakilang guro. Ang galing talaga. Lin Feng, sino ka talaga? Yehe, ang pogi talaga ni Ginoong Lin. Paano nangyari? Nalaglag lahat ng lakas ko sa isang atake. Longer, alam mo ang ayaw ko. Mga nagbabanta sa akin. Ngayon, dinadanas mo ang bunga ng iyong kasalanan. Umalis ka na. Ginoong Lin, nagkakamali ako. Hindi ko dapat ginawa yon sa inyo. Bulag ako. Hindi ko nakilala ang inyong kadakilaan. Maawa po kayo. Ipaubayan ninyo po ang buhay ko. Ngayon lang humihingi ng tawad. Karapat dapat ka sa nangyari. Ginoong Lin, nagkakamali ako. Pakiusap, ipaubayan ninyo ang buhay ko. Kung papayagan ninyo akong mabuhay, ibibigay ko sa inyo ang buong grupo Chu. Lahat. Walang kwentang tao, tong batang to. Hindi ka nang bakit wala ng kanansu. Wala akong interes sa ang kanyong Tsu. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Paano kung ibigay ko si Ed? Ano sa tingin ninyo? Maraming humahabol sa at ko. Chu Sanshi. Napakasamang tao mo talaga. Chu Sanshi, para lang mabuhay. Ipagkakanulo mo ako at ang grupo Chu. Tao ka pa ba? Ate, ayaw mo ba akong iligtas? Kapatid mo ako. Wala akong kapatid na walang kwentang tulad mo. Kung gusto mong mabuhay, sabihin mo sa akin, sino ang nasa likod mo? Ginoong Lin, ano po? Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Isang walang kwentang anak mayaman lang ang katulad mo. Paano ka makakahanap ng dakilang guro na magtatanggol sa'yo? Sa tingin ko, may ibang tao sa likod mo, di ba? Hindi ko masabi. Mamamatay ako kapag sinabi ko. Binigyan ka na ng pagkakataon ni Ginoong Lin. Chu Sanshi, binabalaan kita. Huwag kang magmalabis. Senk, sasabihin ko, ang nasa likod ko ay si Ginoong Long Tianhao ng Pamilya Long. Silong Tianhao ng Pamilya Long. Si Ginoong Long ang gustong sakupin ang Grupo Su. Gusto niya ang bagong formula ng anti-cancer ng Grupo Su. Para siya lang ang magmay-ari at kumita ng malaki. Kaya pinapunta niya ako para guluhin si Su Kingsui. Susan Shai, Hindi basta-basta tutulong si Long Chanhao. Ano ang hinihingi niyang kapalit? Kaya pala ang Pamilya Long ang naghahangad sa anti-cancer namin. Ang lupit naman ito. sino ba talaga itong si Long Tianhao? Wala na talagang pinipiling paraan. Ginoong Lin, si Long Tianhao ay mula sa Pamilya Long. Ang Pamilya Long ang pinakamakapangyarihan sa Haicheng. Sila rin ang pinakamaimpluwensya sa buong Haicheng. Pareho sa labas, may hierarchy sa loob. Nangunguna ang Long at Bai, kasunod ang Lu at Su. Kapag nasama ang kapangyarihan ng Lu at Su, ay hindi pa rin abot sa Pamilya Long. Ang Pamilya Bai na may suporta ng Senlu Hall ay mas tahimik. Malakas ang Pamilya Bai dahil sa suporta ni Lolo Bai. Ang Senlu Hall ay panlabas na anyo lamang. Ang Pamilya Long ay may koneksyon sa Maynila. Sa Maynila ang sandigan nila. Kaya pala walang takot. Kung ang Pamilya Long ang target ng anti-cancer product, kahit may suporta pa ng Grupo Su, mahihirapan ang Pamilya Su na makaligtas sa krisis. Ang anti-cancer product ng Grupo Su ay malaking tulong. Pero kung mapunta sa Pamilya Long, masasayang lahat. Magdulog ng kamang to. Yemi, hindi papayagan ng Pamilya Su na mangyari yan. Ate, nababaliw ka na ba? Pamilya Long yan. Si Long Xiao yan. 1 kilos lang niya, maalis na tayo. Sa listahan ng 4 na dakilang pamilya ng Haicheng. Su Sanshi, yang duwag mong walang bayag. Para lang sa kapangyarihan. Magiging aso ka na ni Long Tianhao. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Isang Pamilya Long lang. Hindi nila kayang galawin ang Grupo Su. May paraan ka bang labanan ang Pamilya Long? Hindi ko pwedeng sabihin ako ang Panginoon ng mga Diyos. Hala, isama mo naman ako. Ginulin, kaangalan na narito kayo. Panginoon ng Salas, ang di inaasahang pagdalaw ninyo sa aming pamilya. Talagang napakalaking karangalan para sa akin. Huwag niyong itanggi, Ginoong Bai. Mabuti po, Ginoong Bai. Mabuti po. AM. Ginulin, dahil bihira kayong makarating dito. Manatili kayo. Anuman ang kailangan ninyo. Ako ang bahala sa agad. Kakaiba. Si Ginoong Bai ang pinuno ng Pamilya Bai. Tagapamahala ng Senlu Utang sa Haicheng. Bakit parang mas bata siya kay Ginoong Lin? Napakagalang niya. Kakaiwa, Hindi ang ako sila. Huwag na ang saa. Ginoong Bai ang dahilan ng pagpunta ko rito. Gamitin ang resources ng Pamilya Bai para sa Grupo Su. Tama, Ginoong Bai. Si Long Tianhao, panganay ng Pamilya Long, ay nakatutok sa aming bagong gamot sa cancer na inimbento ng Grupo Su. Pakiusap, Ginoong Bai, iligtas ninyo ang aming Grupo Su. Huwag mag-alala. Ginoong Lin ang nagsabi nito. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang protektahan ang Grupo Su. Salamat, Ginoong Bai. Kung malampasan ito ng Grupo Su, ako mismo ang dadalaw para magpasalamat ng lubusan. Gayunpaman, kahit na ako mismo ang lalaban para sa Grupo Su, ang magagawa ko lamang ay sa abot ng aking kapangyarihan. Mapipigilan ko ang tulong ng pamilya Long mula sa Maynila. Ano po ang ibig niyong sabihin, Ginoong Bai? Si Long Tianhao ay isang taong puso, malupit at walang awa. Gawin niya lahat kahit anong samba. Iyak na maghahanda siya ng mga bitag at patibong para sa Grupo Su. Aasin niya ako ay mula sa mismo ng Grupo Su. Hindi ko naisip iyon. Hindi, kailangan kong bumalik ka agad. Tumawag ka agad ang mayordomo kay Beye. Nasaan ang Panginoon ng Salas? May balita ako. Alam ko na kung nasaan ang Panginoon ng Salas. Toto, saan siya ngayon? Sa Grupo Su sa Haicheng. Tara, alis na tayo papuntang Haicheng ngayon din. Xiao Zhang, Xiao Yi, anong nangyari? Nasaan ang iba?
Boss, umalis na silang lahat. Kaming dalawa na lang ang natira sa Departamento ng Teknolohiya. Ano? Umalis silang lahat. Boss, ang pag-unlad ng gamot sa cancer. Ay nasa pinakamahalagang yugto na. Malapit na tayong magtagumpay. Pero nakatanggap kaming lahat ng alok ng trabaho mula sa Longshin Pharmaceutical. Double 10 ang sahod na inalok nila. Hindi nila napigilan ang tukso. Kaya lumipat silang lahat bigla. At dinala nila ang aming data sa pag-aral. Napakatusong galaw. Pinutol ang ugat sa ilalim. Sa mismong panahong malapit na kaming magtagumpay. Kinuha nila ang aking mga siyentipiko. Napakababoy talaga nitong Long Hao. Boss, dinala nila ang impormasyon sa pananaliksik. Pero kulang pa ang pinakamahalagang algorithm. Matatagalan bago namin mabuo ulit yon. Pero kung mauna tayong makagawa at maglabas ng gamot, may pag-asa pa tayo. Ngunit, wala nang sapat na mga mananaliksik ang Grupo Su. Sino ang nagsabing walang makakatulong sa pananaliksik? Ginoong Lin, may paraan ka bang makakuha ng mga mananaliksik? Bakit palalayo? Kaya ko ring mag-imbento ng gamot laban sa cancer. Ikaw, Yemi, iba ang pananaliksik sa paggamot. Magkaiba ang larangan. Huwag masyadong kumpiyansa. Ginoo. Nga, boss. Lin Feng, sigurado ka talaga? Ako bahala sa pananaliksik. Maniwala ka na sa akin. CJ, naniniwala ako sa'yo. boss, hindi ito biro. Kung desisyon na ng boss, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Sige na, subukan na lang natin. Wala namang mawala. Yemi, malaki ang binayad ko sa inyo. Ngayon sasabihin nyo sa akin na kulang ng algorithm. Long Xiao, hindi namin kasalanan ito. Si Yetsiaohan ang salarin. Ang babaeng yon, laging nag-ingat. Anga ba siya? Long Xiao, muli na umpisa ang pananaliksik sa Grupo Su. Ha ha ha. Magaling, magaling talaga. Minamaliit ko pala si Su Qingchu. Ha ha ha. Mabuti naman. Su Qingchue, mali ang pagkakilala ko sa kanya. Dragon, mukhang kailangan kong personal. Pumunta sa Grupo Su. Tagumpay. Sa wakas, nagtagumpay tayo. Hindi ka panipaniwala. Ayon sa konsepto mo, ang huling hakbang ng gamot sa kanser ay talagang nalampasan na. Swerte lang yan. Ginoong Lin, isa kang henyo. Ginoong Lin, isang karangalan ang makipagtulungan sa iyo. Kumusta ang progreso? Tagumpay. Naisilang na ang gamot sa kanser. Gumawa tayo ng himala sa larangan ng medisina ng sangkatauhan. Tagumpay. Talagang tagumpay. Ang pagsisikap ng aming Grupo Su ay nagbunga na rin sa wakas. Xiao Tsui, binabati kita. Salamat lahat yan kay Ginoong Lin. Isa siyang tunay na henyo. Ginoong Lin, salamat. Hindi mo lang iniligtas ang aming Grupo Su. Iniligtas mo rin ang napakaraming pasyente ng cancer. Kung magpapasalamat, huwag kalimutan ang kasunduan. Hayop na yan. Sa ganitong emosyonal na sandali, binanggit niya ulit yung kakaibang kahilingan na yon. Xiao Tsui, anong siketong kasunduan mayroon kayo ni Ginoong Lin? Wala. Wala. Sekreto to, hindi ko masasabi sa iyo. Ano, may siketong kasunduan na pala si Xiao Tzu at Ginoong Lin. Ganito na ba kalalim ang relasyon nila? Hindi. Hindi ako susuko. Su Qingzu, hindi ko inakala na may reserbang baraha ka pa pala. Ang galing-galing mo talaga. Chendong, trader ka. May mukha ka pang bumalik dito. Ang matinong ibon, sumusunod kay Dragon. Ay sa manatili sa halos patay na. Grupo Su na to, mas maganda ang kinabukasan. Xiaoye, payo ko sa iyo, huwag ka na magpakatigas ang ulo. Sumunod ka na kay Dragon, lumipat ka na sa maliwanag na panig. Chendong, hindi ka na empleyado ng grupo namin. Pakiusap, samahan mo na itong si Ginoong Dragon palabas. Nagmamadali? Ganito ba ang pagtanggap sa bisita? Anong gusto mong gawin? Siyempre, pupunta ako para magpasalamat kay Binibining Su. Dahil matagumpay niyang naimbento ang gamot sa kanser para sa akin. Dragon, ang aming Grupo Su ay nagsaliksik ng gamot sa cancer. Para sa kapakanan ng lahat. Hindi namin ito ibibenta sa iyo. Wala kang pag-asa. Su Qingchue, ang tigas talaga ng ulo mo. Sino nagsabing bibilhin ko? Dragon, narito ang datos ng gamot. Tanggapin. Zangifan, ano ba ang ginagawa mo? Pinagkanulo mo rin ang boss. Esensya na, Xiaoyi. Sobrang laki ng binigay ni Jilong. Ikaw, walang utang na loob. Inalikuran mo ang pagkakataong binigay sa iyo ng boss. Anong pagkakataon? Anong halaga ng utang na loob kumpara sa totoong pera? Huwag nang magsayang ng salita. Nagulat na talaga ako noon. Hahaha. GNG, Su, hindi ko makakalimutan ang tulong mo. Magkikita pa tayo. Pwede kang umalis, pero iwan mo ang mga dokumento. Sino ka, asong galing sa kung saan, para humarang sa daan ko?
Aray. Napakagaling mo, Jilin. Sampalin mo ang mga magnanakaw na to. Haha, ikaw yung bodyguard ni Su Kingsue, di ba? Yung sobrang galing daw? Huling babala. Ibigay mo ang itese. Naniniwala ka bang may karapatan ka? Isa ka lang hanggang sa pamilyalong. Sinusubukan kitang iligtas. Harangin siya. Huwag. Long. Jilly, nagkakamali ako. Ipagkaloob mo ang buhay ko. AMEA. Ganito ang kapalit ng pagiging walang utang na loob. Lin, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Maging tauhan mo ako. Lahat ng kayamanang ibinibigay sa iyo ni Su Kingsue. 10 bises, 100 bises kong ibibigay sa iyo. Matigas talaga ang ulo mo. Naisave din ang pananaliksik ng Grupo Su. Salamat sa iyo, Yilin. Okay na pamilyalong. Hindi ko alam kung mamamatay ako. Pero siguradong mamamatay ka ngayon. Papatayin mo talaga ako. Hindi ka natatakot sa pamilya Long. Baka takot ang iba sa pamilya Long. Pero para sa akin, isa lang silang langgam. Ikaw pa ang unang taong tumawag sa pamilya Long na langgam. Atay, ito yung lalaki. Pinahamak niya si Long Air. Patayin mo na siya. Kapag patay na siya, atin na ang gamot sa kanser. At nanlait sa pamilya Long. Patayin mo. Ang gamot sa kanser ay magiging atin na. Hoy, bata. Nagkasala ka sa pamilya Long. Handa kang mamatay. Boss, matagal ng dakilang guro, si Long Ruhai. Ang lalim ng kanyang kapangyarihan. Kaya ni Ginoong Lin. Hindi matatalo si Ginoong Lin. Ang tatay ko'y matagal ng dakilang guro. Tiyak na mamamatay yon. Kakaunti ang nakakasalo sa akin. Dapat ka nang magpasalamat. Kung yan na lang ang kaya mo, oras mo nang mamatay. Ang yabang mo. Hindi impossible. Isang galaw lang, talo na ako. Nagseryoso lang ako, malubha na ang sugat mo. Isang hakbang na lang ang tatay ko para maging dakilang guro. Paano siya matatalo ng batang to? Sabi ko na sa'yo, mamamatay ka ngayon. Tulong! Iligtas ninyo ako. Hoy, bata. Papatayin mo ang anak ko? Hindi kita titigilan hanggat buhay ako. Dinahilan niya ang kanyang kamatayan. Ano ang magagawa ng Long sa akin? Bata, isinusumpa ko. Long Ruhai, gagamitin ko ang lahat ng yaman ng Long. Hindi kita titigilan. Gusto kong makita ang kaya ng maliit na pamilya Long. Gaano kalaki ba talaga ang kaya ninyong guluhin? Ginoong Lin, ang galing-galing mo talaga. Sobra akong humahanga sa'yo. Siya Oman, di ba pwedeng magpakipot ka naman? Ginoong Lin, tiyak na maghihiganti ng todo ang pamilya Long. Kailangan mong mag-ingat. Huwag kang mag-alala. Ang Long ay hindi karapat-dapat maging kalaban ko. Atay, patay na si Chan Hao. Sino ang may gawa? Isang hayop na nagngangalang Lin Feng. Mabuti talaga. Ang pumatay sa apo ko. Sino man yan, gagawin ko siyang abo. Tatay, lumagpas ka na ba sa antas ng dakilang guro? Bilisan mo at hanapin ang pumatay sa apo ko. Gagamitin ko ang ulo niya bilang alay sa puntod ng apo ko. Opo. Pinatawag mo ako, gusto mo bang tuparin ang usapan natin? Tinulungan mo ako ng malaki. Siyempre, hindi ako magsisinungaling. E di, umpisahan na natin. Ginoong Lin, huwag kang masyadong maingay, okay? Hindi ako maingay. Umpisahan na natin. Usapan, titignan lang ha. Wala ka bang gagawin? Huwag mag-alala, mabuti akong tao. CJ, Hala, Chiao Chui, may malaking problema. Bakit palagi na lang nadidiskaril sa eksaktong oras? si Yao-man, anong nangyari? Pamilya Long naglabas ng pahayag sa loob ng 3 araw. Laban nila si Ginoong Lin para maghiganti para kay Long Tianhao. Pamilya Long, itinuturing ka na nilang pangunahing kaaway. Ano na ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, nandiyan pa si Boss Bai. Ginoong Lin, sa pagkakataong ito, iba na ang sitwasyon. Dahil ang patriarka ng pamilya Long, si Long Tianmu, ay nagpahayag na nababalik siya. Ang kanyang kapangyarihan ay umabot na sa maalama. Antas ng dakilang guro. Ano? Antas ng dakilang guro. Totoong totoo. Sa buong dakilang siya, ilan lang ang dakilang guro. Ginoong Lin, umalis ka na sa Haicheng, mas mabilis, mas mabuti. Tama, Ginoong Lin, ang kapangyarihan ng isang dakilang guro ay katumbas ng isang buong hukbo. Mas mabuting umiwas ka muna. Malakas ba talaga ang isang dakilang guro? Huwag kang mag-alala. Kahit isang dakilang guro pa yan. Kahit na Diyos pa ang kalaban, wala yan sa akin. Hoy, Pinadala ko na ang Senluhal, huwag mag-alala, upang kumilos laban sa pamilya Long. ay, Bukod pa riyan, magkakagulo na sa Haicheng, Panginoon ng Salas. Dalhin si Binibining Su sa aming pamilya Bai. Para pasamantalang ligtas siya. sige, pupunta muna tayo sa bahay ni Boss Bai. Doon, masisiguro ang kaligtasan nyo. Sige, susunod ako sa'yo. Ako rin.
Maligayang pagdating, Ginoong Lin. Ang matandang Long Chanu ng pamilya Long ay nag-issue na ng warrant of death sa iyo at nag-alok ng 10 bilyon. Para sa impormasyon tungkol sa lokasyon mo. 10 bilyon? Nababaliw na ba ang mga long? Huwag mag-alala, hindi maabot tayo ng pamilya Long. Ligtas ka dito sa aming tahanan. Haha, talaga ba, Ginoong Bai? Masyado kang kampante. Long Ruhay, paano ka nakatapak sa aming lupain? Simula nang atakihin tayo ng pamilya Bai, pinaghihinalaan kong malapit si Ginoong Lin. Sa inyo. At tama nga ang hinala ko. Nandito ka pala, sa poder ng pamilya Bai. Long Ruhay, alam mo ba, kapalit ng pagpasok mo, Ginoong Bai, inilabas mo na ang lahat ng tauhan mo. Palabanan ang pamilya Long, di ba? Wala ka ng mga tauhan. Haha, hindi ko inaasahan. Ngayon, hindi lang namin mapapatay si Ginoong Lin, kundi mapapawirin namin ang pamilya Bai at maghahari sa Haicheng. Hahaha, Long Ruhay, ikaw lang, isang walang kwentang tao. At ang mga basura nito sa likod mo. Sigurado ka bang? Gusto mo makipaglaban sa akin? Ginoong Lin, alam kong malakas ka. Pero sila, Ginoong Lin, umalis ka na. Huwag mo na kaming isipin. Tama. Hindi na kailangan. Lin Feng, anong uri ng salamangka ang ginamit mo? Long Ruhay, pinatawad kita noong huli. Pero hindi mo pinahalagahan ang buhay mo. Ngayon, ihahatid kita. Para makasama ang anak mo. Lin Feng, huwag kang magyabang. Ang galing talaga ni Ginoong Lin. Kapag kasama siya, palagi akong nakakaramdam ng seguridad. Patayin mo ang apo ko. Ama, patayin mo siya. At pagkatapos, ang pamilya Long ang maghahari sa buong Haicheng. Lin, ang ama ko ay dakilang guro na ng martial arts. Naging Diyos na, walang katulad sa buong mundo. Mababang insekto ka lang, lumuhod ka na at magmakaawa. Dakilang guro ng martial arts. Walang katulad sa mundo. Mga long parang mga palakas sa ilalim ng balon. Nakakatawa. Ano ba ang sinasabi mo? Ang lakas ng isang dakilang guro ay hindi mo kayang isipin. AME, Para sa'yo, malakas ang isang dakilang guro. Pero sa harap ko, insekto lang siya. tama siya, Long Chanu. Ang tunay na pagkatao ni Ginoong Lin ay hindi mo kayang abutin. Kahit dakilang guro ka pa, wala kang karapatang magmalaki sa harap ni Ginoong Lin. Mag-sorry ka na, parang gagamba kang nag-ambisyon maging agila. Sige, subukan mo ang kapangyarihan ng isang dakilang guro. Kaya, Long Chanu, napakahirap abutin ang antas ng dakilang guro. Bakit sila ang sarili mong pinaka? Wala ka ba? Ano ang gawin natin? Kaya ni Ginoong Lin si Long Chiano. Naniwala ko sa kanya. Magawa yun. Ikaw nga. Ang tatlong babaeng ito, hindi ko kayang basahin ang mga ito. Ang iyong lingkod na si Beye, nagpupugay sa Panginoon ng Salas. Panginoon ng Salas. Ano ba talaga ang tunay na pagkatao ni Ginoong Lin? Ano ang ginagawa ninyong tatlo dito? Tumayo na kayo. AME, Lin, akala mo ba dahil may tatlong babae kang kasama, makakaligtas ka na? Tatay, kumilos ka na? Bago pa umabot sa ganito, gago, tumahimik ka. Ako, isang dakilang guro, napakalakas na tao, ay hindi kayang tantiyahin ang lalim ng tatlong babaeng ito. Mga langgam na ito, naglakas loob ang mawalang galang sa inyo. Gusto niyo bang ako na ang bahala sa kanila? Walang galang sa Panginoon ng Salas. Kamatayan. Hayaan nyo na lang, ako ang magsusunog sa kanila hanggang maging abo. Sige, dahil nandito kayo, ang madali na akong kumilos. AME, batang lalaki, huwag magmalaki sa tatlong babae. Makakalaban mo na ako. Ang kapangyarihan ng isang dakilang guro ay hindi nyo kayang isipin. Tanggapin nyo na ang kapalaran nyo. Isang hamak na langgam na nasa antas ng dakilang guro. Magmalaki sa Panginoon ng Salas. Maghanda kayong mamatay. AME, mga ignorante, ako ay isang dakilang guro, napakalakas. Wala nang makakatalo sa akin sa mundo. Ang hina. Ito na ba ang buong lakas mo? Impossible. Ang dakilang guro ay kayang maglipat ng bundok. Paano ka nakaligtas ng walang gasgas? Langgam na nakakulong sa balon. Ang dakilang guro ay hindi karapat-dapat sa Panginoon ng Salas. Impossible. Isang dakilang guro, nasaktan ng isang suntok lang? Impossible. Ako ay dakilang guro, unang antas. Ako ang walang katulad sa mundo. Ikaw, anong antas ka ba talaga? Hindi mo ba alam kung ano ang nasa itaas ng dakilang guro? Walang iba kundi ang antas ng Diyos. Impossible. Paano nagkaroon ng malakas na nasa antas ng Diyos sa mundong ito? Ang malakas na nasa antas ng Diyos ay alamat lamang. Sa mundong ito, paano nagkaroon ng nakakatakot na antas na tulad nito? Nakakulong sa balon. Hindi mo ba narinig ang salas ng mga Diyos? Salas ng mga Diyos? Ginoo, nagkakamali po ako. Bulag po ako. Naglakas loob akong gambalain kayo. Pakiusap kahabagan ninyo ako. Ikalma ang galit at tatawarin ako. Tatay, ikaw ay dakilang guro. Paano ka magmamakaawa sa gago na iyon? Tumahimik ka. Gago ka. Ginambala mo ang taong hindi kayang kontrahin ng aming pamilya Long. Dapa ka na at humingi ng tawad. Tatay, nababaliw ka ba? Ang batang lalaking iyon ang pumatay kay Chanhao. Hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Anga. Ginu.
Silong Ruhay lang ang may kagagawan nito. Siya ang gumawa sa inyo, wala akong kinalaman. Habag, Panginoon, iligtas ninyo ang buhay ko. Ang ingay, ang inoon ng salas. Ang mga hamak na insektong ito ay nalutas na. Mabuti. Mauna na kayong dalawa. Opo, Isang salita lang para ipahamak ang isang dakilang guro. Sino nga ba talaga si Ginoong Lin? Tapos na. Ang banta ng pamilya Lin ay tuluyan ng nalutas. Grupo Su. Maaari nang ilunsad ang gamot para sa cancer. Ginoong Lin, lahat ng ito ay salamat sa inyo. Kaya ang napag-usapan natin. Pwede na bang tuparin? Binibining Su, ang gamot sa kanser ng Grupo Su ay talagang epektibo. Ito ay isang himala sa larangan ng medisina. Ang Su Corporation ay mag-invest ng 50 bilyon upang suportahan ang paglulunsad ng Grupo Su. Ang pamilya Bai ay mag-invest din ng 50 bilyon para sa Grupo Su. Presidente Xu, Ginoong Bai, para sa Grupo Su at mga may cancer. Maraming salamat sa suporta ninyo. Masayang pakikipagtulungan. Binibining Su, huwag kalimutang batiin si Ginoong Lin para sa akin. Sigurado, kung wala si Ginoong Lin, hindi makakarating ang Grupo Su dito nang walang kanya. Swerte kung makilala siya. Parang swerte ng 3 buhay. Panginoon ng salas, talaga bang hindi kayo sasama sa amin? Panginoon, ang salas ng mga Diyos ay mamamatay nang wala kayo. Sabi ko na. Pamahalaan muna ninyo ang salas ng mga Diyos. Kapag natapos ko na ang mga bagay-bagay dito, babalik ako. Kung iyon ang utos ng Panginoon ng salas, susundin ko. Umaasa kaming madali kayong makabalik. Alis na kami. Sa wakas, umalis na. Ginoong Lin, ikaw bakit ka nasa kwarto ko? Siyempre, hinihintay kitang tuparin ang ating kasunduan. CJ, Ginoong Lin, maganda ba? Ikaw talaga. Hinahanap-hanap kita. Hinahanap ako.